Sigurado ka bang kilala mo talaga ang pusa mo? Magkasama kayo sa iisang bahay, hinahaplos mo siya tuwing gabi at binibilhan mo siya ng mga laruan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na kalahati ng alam mo tungkol sa kanya ay pawang kasinungalingan? Sanay tayong maniwala sa mga kwento ni Lola at sa mga eksena sa lumang cartoon. Akala natin tama ang ginagawa natin. Pero madalas, nasasaktan pa natin yung mahal na mahal natin. Kaya ngayon, tanggalin na natin ang rose-tinted glasses. Tatalakayin natin ang 7 sa pinakamatitibay, pinakapopular, at pinakamapanganib na alamat tungkol sa pusa. May ilan na nakakatawa lang. Pero mayroon din talagang makakapagpaikli ng buhay ng alaga mo. Handa ka na bang malaman ang katotohanan na baka hindi mo magustuhan? Kung handa ka na, simulan na natin. Ang mga pusa ay isa sa pinakamahiwagang nilalang sa mundo. Libu-libong taon na silang kasama natin. Pero hanggang ngayon, parang may distansya pa rin. Sa sinaunang Ehipto, itinuring silang sagradong gabay sa mundo ng mga patay. Pero noong Middle Ages, kabaligtaran ang nangyari. Tinuturing sila na may koneksyon sa masasamang espiritu. Dahil sa mga matinding pananaw na yan, nagkaroon ng napakalaking koleksyon ng folklore tungkol sa pusa. Sinusubukan ng mga tao na ipaliwanag ang kanilang kakaibang ugali nang walang tulong ng siyensya at veterinary medicine. Kaya ipinanganak ang mga alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang problema, nagbago na ang mundo. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng evidence-based medicine at zoopsychology at ang patuloy na paniniwala na kaya ng pusa na magpagaling ng sakit sa paghigalang sa masakit na bahagi o na nangiinis siya kapag umiihi sa tsinelas mo. Hindi lang yan naive. Isa yang kawalang pananagutan. Kaya ngayon, ang pag-uusapan lang natin ay batay sa siyentipikong katotohanan at biyolohiya. Simulan natin ito sa pinakakaraniwan at pinakaklasikong ideya na halos nakaugat na sa ating kultura. Ito ang mito numero 1. Ang pusa raw ay mahilig sa gatas at ito ay masustansya sa kanila. Balikan natin ang mga libro noong bata tayo. Sa lahat ng iyon, may pusa or kuting na may mangkok ng gatas or cream. Sa tingin natin, ito na ang perpektong hapunan para sa ating mga fur baby. Pero tingnan natin ito sa pananaw ng biyolohiya. Ang gatas ay pagkain para sa mga sanggol. Dinisenyo ito ng kalikasan para lang sa pagpapasuso ng mga supling sa unang ilang linggo ng kanilang buhay. Ang gatas ng pusa ay may natatanging kombinasyon ng protina at taba na kailangan lamang ng kuting at hindi ng isang ganap na adultong pusa. Habang lumalaki ang kuting, nagbabago ang kanilang katawan. Sa edad ng mga 3 hanggang 4 na buwan, karamihan sa mga mammal at hindi exempted dito ang pusa ay tumitigil na sa paggawa ng lactase. Tandaan ninyo ang salitang iyan, lactase. Ito ay isang espesyal na enzyme na siyang responsable sa pagtunaw ng lactose o mas kilala bilang milk sugar. Ano bang nangyayari kapag pinainom mo ng matabang gatas ng baka ang pusa mo? Tuwang-tuwa niya itong iinumin siyempre dahil naaakit siya sa amoy ng taba at protina. Pero sa loob ng katawan niya, nagsisimula ang isang malaking problema o di kaya ay kapahamakan. Dahil sa kakulangan ng lactase enzyme, ang asukal sa gatas o lactose ay hindi natutunaw sa tiyan. Diretso itong pupunta sa malaking bituka ng hindi nagbabago. At doon magsisimula ang tinatawag na fermentation o pagbuburo. Nagdudulot ito ng matinding kabag, pamamaga ng tiyan, pananakit, spasms, at kadalasan malubhang pagtatae. Isipin mo na lang na kumain ka ng isang bagay na may matinding allergy ka o hindi mo talaga kaya. 'Di ba? Napakasakit.
Ganyan din ang nararamdaman ng pusa mo. Pero hindi ka niya masabihan, "Boss, sumasakit ang tiyan ko. Tigilan mo na ako sa pagpapakain nito." Magtitiis lang siya. Samantala, iisipin mo na maayos lang ang lahat dahil inubos niya ang gatas hanggang sa huling patak. Siyempre, hindi naman laging ganito. May mga pusa talagang kahit matanda na ay kaya pa ring mag-digest ng lactose. Parang genetic lottery lang yan. Pero kahit na ganyan, hindi pa rin kailangan ng pusa mo ang gatas ng baka. Masyado itong mataas sa calories at asukal at hindi tugma ang balanse ng micronutrients para sa isang pusa na kumakain lang talaga ng karne. Ang palaging pagpapainom ng gatas ay siguradong magre-resulta sa pagtaba, sakit sa atay, at problema sa metabolismo. Kung gusto mo talagang bigyan ng puting likido ang alaga mo, bumili ka na lang ng special na lactose-free milk sa pet store. Ligtas yan, pero ang pinakamaganda, lagyan mo lang ng malinis at sariwang tubig. Maniwala ka, ang di kalidad na tubig lang ang tanging kailangan ng pusa mo para inumin. Kalimutan mo na ang gatas sa platito na nakikita mo sa mga fairy tale. Sa totoong buhay, nakakasama lang yan. Pumunta na tayo sa ikalawang alamat na madalas ay sanhi ng pagkamatay ng mga pusa. Ito ang mito na ang pusa ay laging nakakatayo sa apat na paa at hindi nasasaktan kahit bumagsak pa mula sa mataas. Dahil sa maling paniniwalang ito, nabuo ang terminong high-rise syndrome sa mga veterinaryo. Oo, totoo na may kakaibang vestibular apparatus ang mga pusa. Ito ang likas na gyroscope na nakabaon sa loob ng kanilang tainga. Kapag bumabagsak ang pusa, alam agad nito kung nasaan ang itaas at kung nasaan ang ibaba dahil sa napakakumbunging gulugod at kawalan ng balagat. Kaya nilang umikot sa ere ng 180 180 degrees sa loob lang ng isang iglap. Umiikot muna ang ulo, susunod ang mga paa sa harap, at sa huli ang likuran ng katawan. Ibinabaluktot nila ang kanilang likod na parang payong o parachute upang bagalan ang pagbagsak. Parang isang mahika itong tingnan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit pabaya at panatag ang loob ng maraming tao na iwanang bukas ang bintana kahit nasa mataas na palapag. Pero syempre, hindi mo matatalo ang batas ng pisika. Ang writing reflex na ito ay may sariling matitinding limitasyon. Una, ang taas. Nakakagulat, pero mas mapanganib paminsan ang pagkahulog mula sa pangatlo or pang-apat na palapag kaysa sa pampito. Bakit? Dahil kapag mababa lang ang pinagbagsakan, wala nang sapat na oras ang pusa para maggrupo or para ihanda ang sarili. Hindi na ito makalingon ng mabilis at tumatama ito sa lupa ng patagilid o kaya'y patihaya. Nagdudulot ito ng malubhang pinsala sa internal organs at pagkabali ng gulugod. Ngunit kahit napakataas ng pinanggalingan, hindi pa rin ito garantiya ng kaligtasan. Tumaas ng tumaas ang bilis ng pagbagsak hanggang sa umabot sa isang tiyak na punto. Ang pagbagsak sa semento o asfalto mula sa ikasiyam na palapag, kahit paapat na paa ang nauna, ay napakalaking puwersa. Hindi talaga makayanan ng mga buto ng paa ang bigat at puwersa, kaya nababali ang mga ito. Bukod pa rito, dahil sa inertia, madalas na tumatama pa sa aspalto ang ibabang panga na nagreresulta sa bali ng panga at mga traumatic brain injuries. Idagdag pa natin dyan ang tinatawag na factor of surprise. Madalas, nahuhulog ang mga pusa, hindi dahil sa tumalon sila, kundi dahil nadulas lamang. Baka may hinuhuli silang langaw or ibon sa gilid ng bintana o karinis. Sa mismong sandali ng pagbagsak, maaaring magpanik ang pusa o kumapit ang kuko nito na siyang magiging dahilan para umikot siya ng mali habang nasa ere. Bukod pa riyan, marami ring alagang pusa ngayon
ang sobra sa timbang. Ang matabang pusa ay bumabagsak na parang bato. Walang silbi ang anumang aerodynamics na alam nila. Ang paniniwala na ang pusa ay isang superhero na makakaligtas sa kahit anong taas ay isa ng malaking kapabayaan. Ang paglalagay ng anti-cat nets o lambat sa mga bintana ay hindi luho o kaya'y pilit lamang. Ito ang pangunahing panuntunan sa kaligtasan. Huwag mong subukin ang swerte ng pusa dahil ito'y mabilis na nauubos kaysa sa inaakala mo. Maling akala numero 3. Kapag humuhuni o nagpupur ang pusa, ibig sabihin masaya siya. Ito marahil ang pinakamadalas nating pagkakamali sa pagbasa ng dila ng mga pusa. Sanay tayong isipin na kapag nagpapagpag ng buntot ang aso, ibig sabihin ay tuwang-tuwa ito. At kapag humuni ang pusa, komportable siya. Kaya kapag hinahaplos natin sila at naririnig ang nakaka-relax na tunog na iyon, parang umaandar na makina, napapanatag na tayo. Pero ang paghuni ng pusa ay isang mas komplikado at mas malalim na paraan ng komunikasyon. Hindi lang ito basta pagpapahayag ng tuwa o ngiti. Isa itong mekanismo para sa komunikasyon at higit sa lahat para sa pagsasaayos ng sarili, self-regulation. Totoo, humuhuni sila kapag komportable sila at ligtas. Pero ginagawa rin nila ito sa oras ng matinding stress, takot, at sakit. Madalas marinig ng mga veterinaryo ang malakas na paghuni habang inoobserbahan nila ang mga pusang may matinding pinsala o trauma. Humuhuni rin ang mga pusa habang nanganganak, kahit na masakit ito. At maging ang mga pusa na naghihingalo na ay madalas na humuhuni sa kanilang huling mga sandali. Ang mga siyentipiko ay naglabas ng isang nakamamanghang teorya na nagpapaliwanag sa kakaibang penomenang ito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang dalas or frequency ng hilik ng pusa ay naglalaro sa pagitan ng 25 25 hanggang 150 150 Hz. Ito mismo ang mga sound frequency na ginagamit sa physiotherapy upang mapabilis ang paggaling ng mga buto at litid at para rin maibsan ang sakit. Kung gayon, lumalabas na ang paghilik pala ay isang mekanismo ng self-healing or pagpapagaling sa sarili. Parang ini-activate ng pusa ang kaniyang internal vibratory massager para pakalmahin ang nerve system at simulan ang proseso ng pagbabagong buhay sa katawan. Ito ang paraan nila ng pagsasabi, "Hindi ako okay, sinisikap kong patahimikin ang sarili ko." Kaya, kung ang inyong pusa ay sumuksok sa isang sulok, nanginginig, ayaw kumain, ngunit malakas pa ring humihilik, hindi ito sinyalis na masaya siya. Ito ay isang sigaw o paghingi ng tulong. Paano nga ba natin malalaman kung ang paghuni or ay dahil sa kaligayahan o dahil sa panggagamot sa sarili? Laging tingnan ang konteksto at ang body language niya. Hindi mo lang dapat basahin ang pusa base lang sa tunog. Kung nakahiga siya sa hita mo, relax ang mga paa, nakapikit ng bahagya, at dahan-dahan siyang nagmamasa, kaligayahan yan. Pero kung siya ay tense, naninigas, nakalapat ang tenga sa ulo, malaki ang dilat ng mata, dilated pupils, at nanginginig ang buntot, stress ang ibig sabihin niyan. Ang paghuni sa ganitong sitwasyon ay isang paraan niya para gumawa ng safety cocoon or baluti ng seguridad sa paligid niya. Maging mapagmasid sa bawat detalye. Ang pag-unawa mo sa mga nuances na ito ay makapagliligtas sa kalusugan ng iyong alaga. Lalo na kung mapansin mo agad na sa likod ng kanta niya ay may nakatagong sakit. Ang ika-4 na alamat ay tungkol sa pinaniniwalaang sobrang lakas ng paningin ng pusa. Sinasabi na nakakakita raw ang mga pusa kahit sa ganap na dilim. Marami sa ating mga may-ari ng alaga ang naniniwalang may naka-install ng
army-grade night vision device sa mata ng kanilang pusa. Kaya kapag pinapatay natin ang ilaw sa gabi, iniisip natin na para sa kanila, maliwanag pa rin ang silid, parang araw. Pero hindi ito lubos na totoo. Hindi talaga nakakakita ang mga pusa sa ganap na dilim. Tulad din natin, kailangan nila ng mga photon o sinag ng liwanag para makakita. Kung ilalagay mo ang isang pusa sa isang saradong-saradong bodega na walang kahit isang butas na pinanggagalingan ng liwanag, magiging bulag din sila tulad ng tao. Gayunpaman, totoo na iba ang pagkakagawa ng mata nila. Kailangan lang nila ng 6 na beses na mas kaunting liwanag kaysa sa atin para makita at makilala ang mga bagay. Kaya, ang katiting na liwanag na nanggagaling sa buwan sa labas ng bintana or yung ilaw ng charging indicator ng telebisyon ay sapat na para sa kanila. Ang pangunahing sikreto ng pusa kung bakit sila nakakakita sa gabi, ang tapetum. Ito ay isang espesyal na layer ng cells na nakaposisyon sa likuran lang ng retina ng mata. Ang tapetum na ito ay parang isang salamin. Kapag tumama ang liwanag sa mata, dadaan muna ito sa retina, aabot sa tapetum, at saka magre-reflect o tatalbog pabalik sa retina sa pangalawang pagkakataon. Dahil dito, nagkakaroon ng double chance ang mga nerve endings nila na makita at kunin ang impormasyon. Kaya naman, dahil din sa tapetum, kung sisikatan mo ng flashlight ang mga pusa sa dilim, makikita mo ang nakakakilabot na berdeng o dilaw na liwanag sa kanilang mga mata. Wala itong kababalaghan, simpleng reflection lang yon. Pero syempre, mayroon ding vice versa o masamang dulot ang sistemang ito. Pagdating naman sa araw, mas malabo ang paningin nila kumpara sa atin. Hindi sila nakakapag-distinguish ng maraming kulay at ang image na nakikita nila ay hindi gaanong crisp o malinaw. Ang kanilang paningin ay sadyang idinisenyo para sa pagkilos sa dilim o sa twilight at hindi para sa pagtingin sa mga detalye sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pero paano sila nakakatakbo sa loob ng bahay sa gabi nang hindi bumabangga kahit pa sobrang dilim? Dito pumapasok ang papel ng tinatawag nating mga bigote. Hindi lang yan basta mahahabang buhok na pampaganda. Ang mga ito ay high-tech na instrumento para sa pag-navigate. Punong-puno ng nerve endings ang bigote at may sarili pang ang bahagi ito sa utak ng pusa. Nararamdaman ng pusa ang pinakamaliit na paggalaw ng hangin gamit ang mga ito. Kapag lumalapit siya sa isang harang, sumisikip ang hangin at nasasalo na yan ang bigote bago pa man magkaroon ng pisikal na pagdikit. Literal na sinasalat niya ang espasyo mula sa malayo. Kaya nitong mag-navigate kahit nakapikit ang mga mata niya. Kaya masasabi nating tama lang ang mito sa isang banda. Kailangan ng mata ang liwanag, pero ang bigote ay gumagana na parang radar kahit sa pinakamalalim na dilim. Ikalimang mito, ang pusa raw ay may siyam na buhay at kayang gumaling ng kusa. Narinig niyo na ba ang kasabihang, gagaling na lang yan, parang sa pusa? Ito ay isang lubhang mapanganib na maling paniniwala na kumikitil sa buhay ng libu-libong alagang hayop. Ang mga pusa ay dalubhasa sa pagtatago ng sakit. Sa ligaw, hindi maaaring magpakita ng kahinaan ang isang maninila. Kapag ipinakita mong masakit ang iyong paa o tiyan, maaari kang maging biktima ng mas malaking hayop o tuluyan kang mawawalan ng teritoryo. Kaya naman, dahil sa ebolusyon, natuto ang mga pusa na tahimik na magtiis ng kirot. Hindi sila umaalulong tulad ng mga aso. Hindi sila nagrereklamo. Sila ay nagiging hindi gaanong aktibo, mas matutulog,
o nagkukubli na lang sa loob ng aparador. At ang akala naman ng mga nagmamay-ari, baka dahil lang ito sa panahon o napagod lang siya or tumatanda na kasi. Ang pagtatago nilang ito ay nagdudulot ng malaking problema sa loob ng bahay. Kapag napansin na ng may-ari na may kakaiba na sa pusa, tulad ng bigla na lang itong tumigil sa pagkain o kaya'y may dugo na ang dumi, kadalasan malala na ang sakit. Maaring bumigay na ang bato nito, lumaki na ng husto ang tumor, o kaya'y bulok na hanggang ugat ang ngipin, habang kunwari ay maayos lang ang pusa. Isa lang ang buhay nila, isa lang talaga, at napakamarupok nito. Ang katawan nila ay hindi kayang mag-regenerate tulad ni Wolverine. Puwedeng magnana ang sugat, maging mali ang paghilom ng buto, at ang impeksyon ay kayang pumatay sa loob lang ng ilang araw. Ang umasa na gagaling din mag-isa ay isang malaking nakamamatay na pagkakamali. Anumang pagbabago sa kilos nila ay dapat tingnan bilang babala, hindi dahilan para payapain ang sarili sa mga maling paniniwala na matitibay sila. Ika-6 na mito, ang mga pusa daw ay mga nag-iisa at ayaw sa pakikisalamuha. Sanay tayong maging opposite sila ng mga aso. Sa isip natin, ang aso ay best friend ng tao. Pero ang pusa, parang yung naglalakad lang mag-isa, yung tinatawag nating loner. Maraming nag-aalaga ng pusa dahil sa paniniwalang pwede mo silang iwanan ng mag-isa sa loob ng ilang araw, tambakan lang ng pagkain, at hindi man lang nila mapapansin na wala ka. Pero malaking pagkakamali yan. Totoo, ang mga pusa ay solitary hunters. Hindi nila kailangan ng buong pack para lang makahuli ng daga. Pero ang totoo, sila ay mga social animals. Kailangan nila ang interaction, ang pagmamahal, at ang physical contact. Ang mga alagang pusa ay nagtatatag ng napakalalim na koneksyon sa kanilang mga may-ari. Iba lang talaga sila magpakita ng pagmamahal kumpara sa mga aso. Hindi sila yung todo-todo sa pagtalon at sigawan sa pintuan pag-uwi mo, kundi yung tahimik lang na presensya na nasa tabi mo. Kapag matagal mo na naiwang mag-isa, ang mga pusa ay naghihirap sa pagkabagot at depresyon. Ito ang tinatawag na separation anxiety, at mas karaniwan ito sa mga pusa kaysa sa inaakala natin. Ang pusang maghapong nakaupo lang sa walang taong apartment ay talagang nagsisimulang mabaliw. Kaya naman nagreresulta ito sa mga punit na sofa, natumbang mga halaman, at pag-ihi sa labas ng litter box. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paraan nila para humingi ng atensyon o ilabas ang stress na naipon nila. Kailangan ng pusa na maglaro. Kailangan niya na kausapin mo siya. Kailangan din niya na haplusin mo siya. Kung hindi mo pinapansin ang emosyonal na pangangailangan ng iyong alaga, magkakaroon ka ng hayop na sarado, agresibo, o labis na malungkot. Ang alamat tungkol sa pagiging independent ng pusa ay isang madali at maginhawang palusot lang para sa mga tamad na may-ari. At narito na tayo sa panghuli, ang ika-7 mito, na ang mga pusa ay mapanganib para sa mga nagdadalang tao. Kapag nalaman na ng pamilya ang tungkol sa paparating na sanggol, kalahati ng mga kamag-anak ay mag-iingay at sisigaw ng, "Tanggalin ninyo yung pusa. Toxoplasmosis yan. Ipapanganak na may sakit ang bata." Umaabot sa sukdulan ang takot, kaya't ang minamahal na mga alaga ay itinatapon na lang sa kalye o kaya'y ipinapapatay. Pero huminahon muna tayo at alamin natin ang katotohanan. Ang toxoplasmosis ay totoong ngang mapanganib na sakit para sa fetus. Ngunit ang pusa ay malayong maging pangunahing salarin dito. Oo, ang mga pusa ay talagang huling host ng parasitong ito.
Subalit napakahirap mahawa mula sa sarili mong alagang pusa, lalo na kung sinisigurado mong sumusunod ka sa pangunahing kalinisan. Para mahawa ka ng toxoplasmosis mula sa pusa, kailangan mo talagang makakain ng dumi na naiwan sa litter box ng lampas sa isang araw. Ganyan katagal kailangan ng parasite para maging nakakahawa. Kaya kung nililinis mo ang litter box araw-araw, halos wala ng panganib. Kung iba namang miyembro ng pamilya ang naglilinis, wala kang poproblemahin. Zero risk yan. Mas mataas at talagang mas mataas ang tsansang makuha mo ang toxoplasmosis sa hindi masyadong lutong karne, sa mga gulay na hindi nahugasan ng maayos mula sa halamanan, o kung magtatrabaho ka sa lupa ng walang guwantes. Ayon sa datos, karamihan ng infection ay nangyayari dahil sa pagkain, hindi dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga hayop. Ang pusa sa bahay na hindi kumakain ng hilaw na karne at hindi gumagala sa labas ay posibleng wala talagang toxoplasma. Ipatingin mo ang pusa mo, magpa-test ka rin para makatulog ka ng mahimbing. Huwag mong talikuran ng kaibigan mo dahil lang sa mga lumang paniniwala at nakakatakot na kwento. May isa pang aspeto nitong alamat. Nasasakalin daw ng pusa ang bata dahil amoy gatas. Walang katotohanan yan. Ang mga pusa ay mahilig sa init. Maaari silang humiga sa tabi ng sanggol o minsan ay tatangkain pa nilang humiga sa ibabaw nito dahil mainit. Pero hindi sila nagsisipsip ng hininga o sadyang nananakal. Siyempre, hindi dapat iwanan ng sanggol na mag-isa kasama ng anumang hayop ng walang bantay. Pero ang patakaran na ito ay para sa lahat ng alagang hayop. Pusa man yan, aso, o kahit parot. Simpleng pag-iingat at ang paggamit ng sentido, kumunang susi para walang problema. Pwedeng maging matalik na magkaibigan ng pusa at bata. Basta ipakilala mo sila ng tama at huwag kang magpapanik dahil sa mga walang saysay na pamahiin. Ang pagbasag sa mga maling akalang ito ay higit pa sa simpleng paggamit ng isip. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay ng inyong alaga. Kapag tumigil tayo sa pagpapakain ng gatas, naglalagay ng safety net sa bintana, nakikipaglaro tuwing gabi, at binabantayan ang kanilang kalusugan, dinaragdagan natin ang kanilang buhay ng maraming taon. Ang simpleng pagsasama ay nagiging tunay na pagkakaibigan. Ang pag-unawa sa tunay na katangian ng pusa, sa kanilang pangangailangan at sa kanilang body language ay nagbubukas ng panibagong antas ng relasyon. Hindi na kayo magiging basta kapitbahay o tagapag-alaga na lang. Nagiging magpartner na kayo at maniwala kayo. Ang isang pusa na nagpapasalamat, malusog at naiintindihan ninyo ay magbibigay sa inyo ng pagmamahal na hindi kailanman maiisip ng sino mang nagpakalat ng mga mito. So, tinapos na natin ang pagtalakay sa 7 malalaking maling akala na pumipigil sa atin at sa ating mga pusa para maging masaya ang buhay natin. Nalaman natin na ang gatas ay lason pala, hindi lang simpleng pagkain. Na ang bukas na bintana ay hindi TV ng pusa, kundi isang bitag na nakamamatay. Nakita rin natin na ang purr ng pusa ay posibleng humihingi na pala siya ng tulong. At ang siyam na buhay o 9 lives ay magandang salita lang. Pero ang kapalit nito ay ang kalusugan ng ating mga pusa. Ngayon, may sapat na kayong kaalaman. Tignan nyo ang inyong mabalahibong kaibigan sa bagong pananaw. Ngayon na, tingnan nyo ang lalagyan ng tubig niya. Siguraduhin nyo ang mga screen sa bintana at bigyan nyo lang siya ng 10 minuto para maglaro. Ito na ang pinakamagandang magagawa ninyo. Salamat at natapos nyo ang video at nagdesisyon kayong maging mas responsableng cat owner. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, siguraduhin nyo na mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell.
I-like nyo rin ito para ipakita ng algorithm ang video na ito sa ibang cat lovers. Magkasama tayong magligtas ng mga buhay ng pusa at mag-comment sa ibaba. Alin sa mga alamat na ito ang pinakanagulat sa inyo? Naniwala ba kayo na nakakakita ang pusa sa sobrang dilim? Pag-usapan natin yan.